Okay mga ka-riders, abot muna tayo sa motorcycle review. Dito naman tayo sa e-bike. Bali, andito tayo sa Red Star e-bike dito po sa Santa Cruz, Laguna. Kasi napapansin nyo naman, kaya naisipan kong ito naman ang i-review, ay tumaas na naman ang ating mga gasolina. Dire-diretso ang pagtaas. Bihira siya bumaba, kaya ito isang alternatibo. At sigurado naman dun sa iba nating mga riders na dito lang, malapit lang, pampalengke, pang service school or pang pasyal sa mga magulang o lolo't lola. Ito ho ang tingin ko na babagay sa kanila mga service. Tara, magano muna tayo. Update ng price saka unit kung anong meron dito sa Red Star e-bike and parts. Okay, bago po tayo mag-start, gaguide ko lang muna po kayo. Bali, located po itong Red Star e-bike. Dito po, almost katapatan ng Badya at saka ng Ama Computer College. Ito, nasa pinakapuso po ito ng Santa Cruz. Okay, sige, start na tayo. Okay, dito sa naka-display nila, itong mint green na kulay na Red Star, ito po yung RS4 na model. Bali, 4 wheels po siya na e-bike. Ayan, diba? Ngayon ko lang din po ako nakakita ng malapitan na to eh. Okay, ito. Ganda, parang sa mga golf course, diba? Kaya ito, tamang-tama talaga sa service ng ating mga estudyante sa school. Pag mamamalengke, wala ka ng problema. Oh. Kahit umulat umaraw, meron pa siyang trapal o mga cover pag umulan. Ayan, nakatiklop lang siya. Kaya, diba? Okay, ito ang presyo niya ha. Sa mga interesado po, interesado po ako sa totoo lang kasi mahal ho ng gasolina. Tapos ang namin naman pong biyahe kadalasan pang school, pang palengke, pang pasyal-pasyal lang, service kung malapitan lang, bihira naman po kami lumayo. Kaya ito pong RS4 ng Red Star ay 68,000 pesos po. Pero ang sabi po sa akin sa loob, may discount po siya kapag cash natin kukunin. Kaya pasyal-pasyal lang po kayo dito in case na interesado po kayo. Malaman nyo kung gaano kalaki pag-discount ang ibibigay. Okay, ayan, makikita naman natin yung kanyang ilaw. Oh, ito sa taas. Ayan, mukhang LED po itong mga ilaw na to. Ay, talaga modernized na po ang mga e-bike ngayon. Oh. And then, ganda ng kanyang windshield. Oh, grabe, talaga parang kotse na rin. Meron pong wiper yung kanyang windshield, di ba? Pag umuulan. Okay, dito tayo sa loob. At ang cute po talaga niya. Sa totoo lang. Okay, ito, tingnan nyo. Meron pa siyang reserbang gulong na dito sa likod in case na masiraan tayo ng gulong. Okay, ito. Yung kanyang pinaka manibela handle. O, diba? Parang high-tech na rin. Ayan, diba? Naka-digital yung kanyang instrument screen dito. Yung kanyang panel. Okay, ayan po. Electric 4-wheel. Ayan, nakasulat. Ito, meron siyang 1, 2, and 3 na siguro ito yung cambio niya, ano? Hindi ko pa rin po kabisado eh, ano po. Then ito may button dito po na FR. Ayan. And then ito meron siyang radyo at MP3 player. Ito po sa baba. Ayan, hindi talaga tayo mainip. So of course meron pong speaker to. Hindi ko lang alam kung saan nakalagay. Okay, ito pala ang speaker niya sa side. Then yung bulsa niya dito, laki po oh. And then ito, mukhang ito ho ang preno. And then syempre may kasama na siyang maliit na electric fan pag mainit. Then ito yung kanyang mga side mirror. Ayan, ibang lapad, kabilaan. Ba? Talaga sa tingin ko sulit po ito sa 68. Syempre meron po itong installment. Okay, dito po sa likod, ayan, dalawahan. Okay, dito po nakikita ko yung ibang naka e-bike. Nagsasakay din sila dito sa driver seat. Sana isa lang po talaga kasi delikado po yun. Nagtabi pa tayo ng pasahero. Okay, ayan. Bali 4 wheels po ito ha. And then ito meron siyang lalagyan sa likod oh, di ba? May susian siya kaya safe yung ating gamit dito kung ano man ang ilalagay natin. Then meron din siyang turning signal saka stoplight. Okay, ito naman katabi niya, same model din po, RS4, iba lang po ang kulay. Bali kulay blue ito. And then ito po, 3-wheeler naman na e-bike. Parang motor lang pero yung harap, ayan. Ayan, kita natin yung kanyang headlight. Ayan, projector type na headlight. Then of course, ito yung kanyang busina. Then meron din siya parang DRL. Ayan, sa palibot, yung kulay white. Okay. At ito ang malupit, tubeless po ang kanyang gulong. Kaya walang problema kahit tayo mabutasan. Hindi siya basta-basta pa-flat.
unti-unti lang ang kanyang paglampot. Okay, dito ganun rin po, meron siyang wiper, yung kanyang malaking windshield dito sa 3-wheeler na ano po ha. RS1 po ang model ito na Red Star. Bali ang cash price po niya ay reflect 53,000 po. Ayan. Okay, check natin dito sa loob. Almost the same siya. Yun lang talaga pagkakaiba. Pero mas trip ko po yung 4-wheeler. Mas maganda po talaga yung 4 ang gulong. Dito, ayan. Digital panel gauge na rin siya. Okay, ito yung kanyang mga button and switches. Ito, high beam, low beam, yan, left and right turn. Then may horn. All the same din ang ating mga nire-review motorsiklo. Then ito, meron siyang 1, 2, 3. Hindi ko lang ako ito yung cambio. Ano po? Then yung switch ng headlight, DRL, saka switch off. Then ito, meron siyang DR. Yung dalawa. Ayan. Hindi ko lang alam kung ano to. Ano? Okay. And then ito, siyempre ignition pa rin po siya. Ayan. Mechanical key. Okay. Okay, dito po dalawahan din sa likod. And then ito, may lalagyan pa siya dito sa gitna. Hindi lang natin alam kung paano buksan to, ano. O baka dito pala sa ipo. Ayan, o. Ayan, ayusin natin. Yung palang upuan ng driver, ayan, meron siyang malaking box. Okay, mukhang dito rin nakalagay ang kanyang battery. Hindi ako nagkakamali. Okay, mukhang dito rin nata. Malaki ang kanyang lalagyan. Then dito meron din po siyang lalagyan. Pati po yung iba, meron din po palang mga lalagyan. Kaya marami po tayo may kakarga. And then ito, isunod natin yung isang model pa. Old RS2. Bali mura po ito doon sa mga nauna. 49,000 po ang kanyang cash price. And then ito yung kanyang harap. Same din, meron siyang wiper na at malaking windshield. And then ito, meron pa siyang extra basket dito. May lalagyan siya, oh, di ba? Madami tayo may kakarga. Then ito malupit, oh. DRL, LED, and then projector lamp, LED rin syempre, at saka kanyang mga turning signals, pure LED. Ayos. Okay, check natin. Okay, same lang din. Meron din na mini electric fan. Then kanyang side mirror. Then ito maganda. Classic, parang sinauna yung kanyang instrument panel, pero digital po siya. Kita naman natin. Okay, yan yung mga buttons niya. Merong left turning signal or orange, and then itong kulay red, hindi ko na po na-switch sa headlight ata. And then yung kanyang busina. And then dito meron siyang DR at 1, 2, 3. Mukhang ito po yung cambio niya, ano po. Okay, ayan, ito inalis nila yung takip. Ayan, ang dami natin may lalagay. Siguro mga papeles, mas maganda dito, maluwag, mga pinamili natin. Ayan, tama-tama. Then itong sa driver seat din, meron din yung lalagyan. Okay. And then ito sa likod, meron din siyang basket dito sa likod, oh. O, diba? Ito yung ganyan susiyan para dito sa box niya, sa gitna. And then dito tayo sa loob, meron ditong namumula na 3-wheeler din. Bali, RS6 model po ito ng Red Star. Ayan, sa kanyang price, 59,800. Ang wiper naman niya, ito, kala ko walang wiper. Ito, kompleto pala, nandito sa baba. And then of course, yung kanyang side mirror. And then yung headlight niya, ito malaki. Bali, projector lamp din na meron DRL sa palipot. And then yung turning signal niya, ito maganda, nakabukod, kitang-kita, LED rin po yan, oh. Kita ko yung mga diode niya, eh. Of course, tubeless tire din. Okay. Almost the same naman sila ng dimension, o yung size dito sa loob. Pare-pareho yung kanyang mga size ng upuan. Diversity. Ito maganda, meron siyang bulsa dito, dalawa magkabila. Then digital din yung kanyang instrument panel, di ba? Then mukhang ito ay speaker din po ata ito. Okay. And then ano pa ba? Okay, ayan, meron din po siyang box. Nakalock lang tong isa. Then ito, nakalock lang din. Then ayan, meron siyang bubong, of course. Trapal, pag umuulan. And then dito sa likod, mukhang malaki po itong dalawang to. Okay, ito yung kanyang ilaw, turning signal, saka stoplight. Ayan, mahabang line siya ng ilaw. And then ito, buksan natin, ha. Okay, ha. Mahirap pala buksan. Okay, tulungan tayo ni ma'am para makita yung loob. Binuksan na niya. At hindi ko makita yung lang pala. Ayan, nakita nyo, ang laki ko ng space pa dito.
Dami natin pwedeng ilagay. Kaya ma'am kaya dito ang isang kabang bigas? Kaya naman ho. Okay. Mukhang nagiging interesado na po talaga ako dito sa mga e-bike ngayon, ano? Bukod sa matataas na yung kanyang specification, nagmura na rin siya. Okay, ito pa po ang isang RS2, old RS2, bali kulay black lang po. So same lang siya nitong na pasadahan na natin na kulay yellow. Okay, dito naman tayo sa kabila. Isa pang 4-wheeler na e-bike, RS4. Okay, ito ibang klase itong unit na to. Ayan, sa cash price po niya 68,000. Ang cute talaga niya, oh, di ba? May ribbon pa, oh. Okay, ayan, meron siya ritong parang bumper, oh. Bakal siya. Tapos ayan, yung protection ng kanyang ilaw para nga naman magkaroon ng bangga, hindi agad mababasag. Ito muna. Then maganda ito, meron siyang lalagyan dito sa loob. Ayan, malaki din naman, oh. Ay, nakakatuwa talaga. Nakakatuwa itong gatong. Okay, ito pwede rin po siyang ano, sa home credit. Punta na lang po kayo dito para may paliwanag po ng detalyado yung sistema nila. Ano po? Okay, ayan. Dito, nagagandahan ako dito sa kanilang pinaka-arm ng kanyang upuan, di ba? Bali foldable po siya. Ayan, pag sasakay tayo. And then ito mukhang meron po ditong handbrake. Ayan, for emergency. Then of course yung kanyang preno. Then siyempre itong 4 na gulong na po ito ay puro tubeless na po yan. Then ito po ay ano, drum brake po ito. Then dito naman po sa kabila mga disc brake naman. Ayan, nalimutan ko. Puro disc brake nga pala sila. Okay. Maganda kulay green, kitang-kita sa kalsada. Okay din naman ang black pero mas pasok po sa akin talaga ang colorful pagdating sa e-bike. Okay, ikutan natin. Ano pa bang meron dito? Okay, same siya nung isang, ayun yung nasa harap, yung RS4. Ibang kulay nga lang po ito, kulay black, kaya meron siya ritong lalagyan. And then ito, maganda yung manibela niya, oh. Parang manibela rin ng kotse, pero pang motor pa rin po ito. Okay, ito yung huling unit na i-update natin. Bali, RS7 naman po ang kanyang model na Red Star. Ayan, ang cash price po niya ay 58,000. And then, okay, may wiper din. And then, meron siyang mga LED lights dito sa taas. And then, sa kanyang harapan, bali, 3-wheeler po siya. Okay, nandito yung kanyang headlight, projector lamp, DRL, turning signals, LED na, and then yung kanyang busina. Okay, ito mukhang kakaiba to. Mas malaki yung kanyang driver seat. Kaya ito napipilitan magtabi pa rito kasi talagang maluwag siya, pero mag-ingat na lang po dun sa ating mga pasahero. Ano po? And then ito yung kanyang handbrake pa ito. And then ito, wala na siyang upuan pero ang laki po ng kanyang space dito sa likuran. Ayan, ito yung kanyang pag may ikakarga. Ayan, i-unlock lang natin dito. So ito pang trabaho po talaga pag meron tayong ikakarga na bigas o anumang pinamili sa tindahan. Luwag na luwag po dyan. And then yun lang po, yung kanyang side mirror nandito na po sa kanyang handlebar. Then maganda yung kanyang side mirror, oh. Pwedeng pa vertical, pwedeng pa horizontal. Then of course, digital na po ang kanyang instrument panel. Okay, good afternoon po Ma'am Dane Carilyaga. Bali si Ma'am po yung sales staff dito sa Red Star e-bike. Ma'am, concern ko lang po, yung pong lifespan ng battery niya. Bali, ilang oras po ba charge? Bali, ang charging time po na is 8 to 10 hours po. Pero pag halimbawa once po na factory charge po yung battery, bali umaabot siya ng 12 hours. 12 hours. Sa first time charging po yun. Pero pag pangalawa na po, 8 to 10 hours po. Okay din ma'am, pag halimbawa full charge na itong ating battery, bali, gaano kalayo po ang nararating niya? Bali, tumatakbo po siya ng 40 to 45 kilometers. Pero depende po yung takbo kasi once na halimbawa may mga paawit po, malakas po sa battery. Okay, pag minsan umaabot lang po siya ng 35 or 30 kilometers.
lang. Lalo na kung maraming sakay, ano? Opo. Okay, ayun, depende pa rin. Parang sa motor din natin, depende sa bigat po, yung konsumo ng kanyang baterya. Okay, paano ma'am nangyari? Halimbawa, in case, inabot na ng lobat. Napansin ko wala siyang pedal eh, di ba? Ano po bang option ma'am para sa ganon? Bali, ang sinasuggest po talaga namin sa mga customer ng pipili is extra battery. Extra Or battery? pwede din po na solar. Once nandoon, nalobat sa kataan, pwede din sila mag-solar. Pero hindi po namin sinasuggest na habang nag-charge sa solar, tinatakbo po ng customer. Anong solar po yun ma'am? Kesto po solar. Pwedeng ba pala? Okay, ito po mga ka-riders, may option po pala na pwede gumamit ng solar. Kaya ito papaliwanag po ni Ma'am Dane yung kung paano ito gamitin. Ito po yung solar na halimbawa once na nalobat po kayo sa daan, itong solar po is connected po sa battery, ibibilad lang po sa iyo halimbawa sa tulog. Pero hindi po namin sinasuggest na gamitin si solar habang tumatakbo kasi nagkakos po yung pag-flow ng battery. Saka nagpasira sa mga wireless ng unit po. Okay ma'am, tanong ko lang, ilang oras o minuto ba kung ibibilad sa araw? Depende na po sa customer kung ilang minuto, ilang oras, kung ano. Basta lang po magkakausin ka ng value, halimbawa 1 bar gano'n, pwede lang po siya. Okay. Okay ma'am, tatanong ko lang magkano po ba ang price ng ating battery in case na gustong magdala ng reserba ng ating mga customer? Bali sa battery po, yung halimbawa po sa mga unit, 7,000 po. Tapos sa mga maliliit, kagaya po nito, 6,000. Pwede makita ma'am, meron po ba kayo sample ng battery? Okay. Okay, i-explain sa atin ni ma'am yung kanilang sistema sa pagbili. Lalo't kasi nagtanong nga po ako ng battery, mukhang hindi po may install dito. Tama po ba ma'am? Sige ma'am, paki-explain nga po. Bali sa halimbawa po, bumili sila ng unit. Bali, i-explain na po namin kung ano po yung nasa labas. Once na na-avail na po ni customer, bahay na po namin siya i-demo kung paano gamitin, kung paano i-charge, lahat po ng parts po ng unit sa bahay po ni customer na-explain po. Kumbaga dinedemo po kung paano sila paganahin, patakbuhin. Ma'am, warranty naman. Paano po bang warranty? Bali sa warranty namin sir is per parts po siya. Per part. Bali, ang controller is 1 year, motor 2 years, battery and charger 6 months po. Ayun po yung pinakasapot ng warranty po. Okay ma'am, sa battery 6 months. Opo. Pero paano in case ma'am, halimbawa 7 months na ano na siya, na-discarga agad. Ano po bang gagawin natin sa ganun? Hindi na po siya sakop ng warranty. Bali, mag-purchase po ulit si customer ng panibagong battery. So bibili po talaga ng worth 6,000 po ba o 7,000? 7,000 po if ever na Okay. O sige ma'am, maraming salamat po sa inyong time at malaking tulong po ito para sa mga nagtitipid sa gasolina. Okay, salamat po ma'am. Okay.